Bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Napangunahan ng ating mga leaders? Di ko alam. Baka yung mga nag-announce, they jumped the gun. Hindi ko alam. Baka again, ayokong mag-conclude eh. Hanggat hindi naglalabas ng announcement ang leadership ng INC kasi syempre alam naman na natin yan. Gigil si ako eh. Antikas ng mukha ng mga DDMs eh. Alam nyo mga kochero, nananahimik eh. Nananahimik kami, nananahimik ang mga religious group. Kung gusto nyo magkaroon ng political something, kayo, walang problema. Pero nananahimik eh, ang INC. Tahimik eh, non-partisan. So kung meron pong isang tao na magsasalita on behalf of the church, tapos sasabihin na nag-organize po ang simbahan natin ng isang rally, magugulat ako. Ang akin lang mga kochero, kasi ipinapakita po kasi dito ng mga DDMs their desperation, ang kanilang pagiging desperado dahil pumalya sila sa kanilang people power attempt. Palyado mga kochero. Ako, I believe this is fake news. Unless magsalita po ang leadership ng ng INC. Well, kung magsalita sila, wala tayong totoo na 'yun, 'di ba? Pero as of now, parang hindi ako makapaniwala kahit na in-announce pa 'yan sa isang radio show. Para po for context, puntahan ho natin yung kwento. Ito ho kasi kumakalat ho ito, nagva-viral ho ito ngayon sa social media at marami pong nag-send sa akin. Marami ho nag-send sa akin. Concerned din po sila, mga INC po na concerned, coach, totoo ho ba ito? Hindi naman ho ako makasagot kasi hindi po ako INC. Okay, so puntahan natin to. Ito kasi yung announcement na kumakalat sa social media. Breaking news! Wednesday, December 4, 2024. Iglesia ni Cristo magsasagawa ng rally para kontrahin ang impeachment laban kay Sara Duterte. Yan. Tingnan natin, number 1, kung kay Sara Duterte nga ba. Oo, kasi may nag-send sa akin din ng video. Mukhang fake news. Ito kasi sinabi. Ang INC na may mahabang tradisyon ng pagkakaisa at organisadong pagkilos, well, alam ko kasi yung pagkilos ng INC hindi sa political eh. More on di ba, mga evangelistic activities, di ba, mga outreach, yun ang alam ko eh. Please correct me if I'm wrong, Please correct me if I'm wrong. Yung kasi alam ko, pag-organize ng pagkilos, parang mga ganun eh. Hindi nagjo-join sa mga political rallies ang mga INC, yun ang pagkakaalam ko. Pero I could be wrong. Again, hindi po ako INC, so I could be wrong. Nakadepende po ako sa mga INC na nagko-comment po ngayon dito. Nakikita na naman yung chatbox sa ilalim. So, ipinanawagan ng pamamahala ng INC sa mga kasapi nito ang hindi pagsang-ayon sa mga isinasagawang impeachment sa vice-presidente. Ipinunto na Iglesia ni Cristo na dapat unahin ng gobyerno at ng mga taong nasa likod nito ang mga kaguluhan at mga problema ang kinakaharap ng bansa ngayon. Ito nga po ang problema dito mga kochero. Meron pong isang key component ng messaging na ito ang kulang. Kasi may nag-send din po sa akin ng video. Ito ho yung video ng announcement kanina. Nagulat nga din ho ako, hindi ko in-expect. Sabi ko, talaga? Ito yung sinabi. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin eh. Bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Yun. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan,
ay nag-uorganisa na po ang mga lokal Ayun yun sa yung buong ano dun iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nason. Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi Oo. po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. Ha? At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Ha? Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong Oo. pinapanigan, kundi yung pagkakaisa Oo. at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Yun. Yan ho yung nagva-viral actually. Ngayon, again, dahil nga po hindi ako kapatiran, so hindi po ako in the know sa mga nagaganap. Although may mga tinanong po ako ng mga INC na kaibigan ko, tinanong ko, totoo ba yan? Totoo ba yan? Sabi na wala naman daw binababa sa kanila right now. Pero Miyerkules ngayon, may samba sila, di ba? May samba kayo ngayon, di ba? Miyerkules. May ibinababa sa mga ano nyo? Sa mga simbahan nyo sa samba? Di ba Wednesday, if I'm not tama, di ba? Tama ba? Mayroong Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday to Sunday, di ba? Ang samba? If I'm not mistaken. I could be wrong. Again, I'm not INC, but yun lang yung pagkakaalam ko. Sa ibang locals, okay. Ibang locals may Wednesday, yung iba Thursday. Anyway, going back. So meron na hubang na ibaba. Sa chatroom no, gusto kong makausap yung sa chatroom natin, lalo na yung mga INC. Meron na hubang na ibaba na communication po sa inyo na mag-participate po kayo sa malawakang rally. Meron ho ba? Wala. Sabi ni Luis, wala raw. Kasi ang alam ko talaga ang iglesia, you move as one eh. You move as one. Kapag may utos, galaw lahat. As in sama-sama. Oo, wala daw. Wala pa rong abiso. So, ano nangyari? Napangunahan ng ating mga leaders? Di ko alam. Baka yung mga nag-announce, they jumped the gun. Hindi ko alam. Baka again, ayokong mag-conclude eh. Hanggat hindi naglalabas ng announcement ang leadership ng INC kasi syempre alam naman na natin yan. Si Marcoleta yan. Oo, kasi ang alam ko nga, di ba ito yung mga kasama ni Marcoleta sa show? Yung mga yan. So, again, I don't know kung how true or false this is. Kaso nga lang, parang mas gusto kong intayin yung announcement galing sa leaders sa leadership. Baka the announcement, I'm giving the benefit of the doubt, baka they just jumped the gun. Hindi ko alam kung... I wish I knew. I wish I could give you more information. Si Tunying din, kasama siya dito, si Tunying. Alam na. Hintayin natin sa leadership. Oh yeah, alam ko naman sa Net25, INC yan, alam ko yan. Alam ko naman na INC yan, Net25. Mas gusto ko lang marinig sa leadership. Ayokong pangunahan yung leadership eh. So, ito kasi nakakabwisit sa mga DDEBs. Kasi sinabi naman dito, napakalinaw, na ano ang sinuportahan ng INC. Kung totoo, let's say this is true. Sabihin natin totoo na may rally. Sabihin natin totoo. Feeling ko wala eh. Kasi wala pa nga announcement galing sa leadership eh. Sabihin natin totoo. Ano ba ang sinabi dito ng mga angkor? Ang sinabi ho nila, bilang suporta sa sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos, ilang beses inulit nakikiisa ang Iglesia ni Cristo na huwag ituloy ang impeachment. Takot kayo sa rally ng INC, Hindi. Ako hindi, personally. They're free to, as a religious institution, parang mga Katoliko, kung gusto nilang mag-rally, di mag-rally. Ang akin lang, hindi yung pag-rally ang issue ko. Ang issue ko, yung pagsisinungaling ng mga Duterte supporters. Lalo na nung mga Duterte trolls sa social media. Yung pagsisinungaling ang issue ko. Napakasinungaling kasi. Ginagamit nyo ang Iglesia ni Cristo bilang pretext sa people power, sa pumalyang people power ng DDEBs. Pumalya kasi talaga. It is a massive failure, mga kutsero. Yung ginawa nila sa EDSA last week, it is a massive failure. So, back to the drawing boards. Anong gagawin nila? Anong gagawin ng mga DDEBs? Palalabasin nila na may suporta ng isang malaking religious institution ang kanilang rally. Yun ang palalabasin nila. Tulad ng ginawa ng mga Dilawamping CPP noong 1986 na ginamit ang Catholic institution sa pamumuno ng isang taong nangangalang Cardinal Sin
My goodness, pangalan pa lang, makasalanan na eh. Cardinal sin para magbigay laman sa people power. Alam nyo mga kotsero, hindi ho dadami ang tao sa people power noong 1986 kung hindi nagtawag ng rallyista si Cardinal Sin. Ganun ho yung nangyari. Dumami ho ang tao sa EDSA dahil sinabi ni Cardinal Sin, pumunta po kayo sa EDSA. So ngayon mga kotsero, gusto nila ng repeat na ganun. Dahil the initial salvo for the people power was a massive failure. Back to the Dilawan drawing boards. Gamitin natin ang Dilawan playbook. Gamitin natin ang INC. Total, si Sara Duterte kakagaling lang niya sa INC, di ba? Nung nakaraan, kailan ba yun? Last month? Nagkipag-meet siya sa mga leadership, no? Kay Manalo.